address yung pinaka-importante po dito is taong bayan, kaya kailangan po talaga natin ng price controls sa aking pananaw. Ito po yung kailangan. The President has to declare a state of emergency and impose price controls. Sir, Sa paniniwala, yes po. Sir, you say price controls kasi at the same time, I understand what you mean. There are several provisions in the law, actually several laws, that enable government to step in terms of crisis. For example, Section 14 of the Oil Regulation Law allows for DOE to take over any company in the energy industry in times of crisis. So may mga ganun eh. On the other hand naman, may proposal si Senator Tito Soto to quite simply abolish or repeal the Oil Regulation Law. So you have, you might say they also have some extremes eh. Where should we go or what direction should we head? I think very important, ang importante ho dito yung short term kasi naapektuhan na ho yung taong bayan eh. So ang kailangan ho dito, may dalawang options po yung gobyerno in the short term. Yung una, naniniwala ho ako na pwede hong mag-price controls ang presidente ng Pilipinas by declaring a state of emergency and declaring oil as a prime commodity under the Price Act and the National Disaster Risk Management Act. So kung babasahin po natin itong dalawang batas na ito, may kapangyarihan ng presidente na mag-declare ng state of calamity, state of emergency, and based on that state of emergency declaration, mag-i-impose po siya ng price control sa oil para makontrol na ang presyo niya. And the second option is, kung ayaw nila yung approach na nun, magpasa na ng emergency powers ang Senate at House of Representatives, not just to suspend the collection of excise tax, but to give the President emergency powers para mag-price controls sa presyo ng langis sa bansa. Ito ho yung kailangan ng